Isang buntis na ina at ang kanyang unborn baby girl ang pinaslang ng malamig sa loob ng ospital habang nakahimlay ang bangkay ni Mira. Si Doña Lourdes ay masayang nagtatagay ng champagne para ipagdiiwang ang nakuhang milyong lupain. Isang dukhang babae lang siya, wala siyang halaga sa pamilya Alonzo, ang malamig na hiyaw ng kanyang ina. Ngunit hindi nila alam, nakatayo na si Colonel Rafael kasama ang NBI upang baguhin ang lahat. Tatapusin ko ang inyong kademonyohan. Saan hahantong ang ganti kapag ang mismong ina mo ang pumatay sa iyong pamilya? Nung araw na nakatayo ako sa harap ng 2 puting kaba, ang isa para sa asawa kong si Mira, at ang mas maliit sa tabi nito para sa aming sanggol na babae na hindi man lang nakahinga sa mundong ito, hawak ko sa aking nanginginig na kamay ang kanyang lumang telepo no na may basag na bubog. Sa mga sandaling iyon, ang akala ko ay aksidente ang lahat. Ang akala ko, pinatay sila ng isang bihirang komplikasyon sa ospital. Isang hindi inaasahang anaphylactic shock na umagaw sa kanilang buhay. Sa loob lamang ng ilang oras, pagkatapos ng isang ordinaryong prenatal checkup. Hindi ko alam na ang mismong araw na iyon ng paglilibing sa kanila, ang magiging simula ng pagkakagulo ng aking buon pagkatao. Bilang isang colonel sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tinuruan ako ng hukbo na humarap sa pinakamatinding digmaan ng walang takot. Nasaksihan ko ang pagpatak ng dugo ng aking mga kasama sa labanan, nakaligtas ako sa mga bala, at natutunan kong panatilihing matigas ang aking muka sa harap ng anumang panganib. Ngunit sa harap ng hukay na yon sa Batangas, habang ang malamig na hangin ng hapon ay humahampas sa aking muka, nadama ko ang kumpletong pagkakawasak sa aking loob. Nanigas ang buo kong katawan. Ang aking panga ay nangangatog sa sobrang sakit. Nasubok kong ikubli sa harap ng maraming tao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumuhod at magmakaawa sa may kapal na ibalik ang asawa at anak ko. Ngunit, walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang tanging nagawa ko lamang ay ang humawak ng mahigpit sa gilid ng aking pormal na uniporme, habang ang mga luha ay tahimik at tuloy-tuloy na dumadaloy sa aking pisngi nang walang lumilikha ng kahit anong tunog. Rafael, my son, kailangan mo nang pirmahan ito ngayon din. Ang boses ng aking ina si Doña Lourdes ay pumasok sa gitna ng aking matinding pagdadalamhati. Nakatayo siya sa aking tabi, nakadamit ng mamahaling itim na terno, walang kahit isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Sa kanyang kaliwang kamay ay nakapulupot ang isang mamahaling pearl rosary, habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng lungkot, ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may isang uri ng pagmamadali na hindi ko mapaliwanag. Tumingin ako sa kanya, sa gitna ng aking lumalabong paningin. Ina, mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa mga papeles. Bulto ng lupa pa lang ang tumatakip sa asawa ko. Hindi tayo pwedeng maghintay, Rafael? Mabilis na sagot ng aking ina sa isang mahina. Ngunit autoritatibong tono habang lumalapit pa siya sa akin upang siguraduhing walang ibang nakakarinig. Ang mga dokumentong ito ay para sa formal na pagpapasara ng kanyang medical record sa ospital at ang clearance mula sa korte para sa kanyang mga naiwang ari-arian. Alam mo kung gaano karaming mamamahayag at mga tao sa Yaosu ang nakatutok sa pamilya natin ngayon? Kapag hindi natin inayos ang mga legalidad na ito bago lumubog ang araw, magiging magulo ang lahat. Ginagawa ko ito para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mira. At para na rin sa proteksyon ng pangalan ng pamilya Alonzo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang hawak na iyon, na dati-rati, ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan at tiwala noong ako ay bata pa. Nayon ay tila isang mabigat na kadena na pumipilit sa akin na sumunod. Sa buong buhay ko, si Doña Lourdes ang naging simbolo ng moralidad at karangalan. Siya ang kilalang philanthropist sa buong lalawigan ng Batangas. Ang babaeng nagpapatayo ng mga kapilya at napopondo sa mga pampublikong klinika. Bawat payo niya sa akin ay itinuring kong batas at bawat babala niya laban sa mga hinala ni Mira noong nabubuhay pa ito ay itinuring kong simpleng pag-aalala lamang ng isang matandang ina. Pirmahan mo na, Rafael. Udyok pa niya sabay abot ng isang mamahaling pluma.
Ito ang huling tungkulin mo bilang asawa para matapos na ang lahat ng sakit na ito. Sa gitna ng pagkahilo, kawalan ng kakayahang mag-isip ng malenaw dahil sa matinding dusa at sa nakasanayang pagsunod sa aking ina sa loob ng halos 40 taon, gumawa ako ng isang desisyong hindi ko napag-isipan ng maayos. Kinuha ko ang pluma mula sa kanyang kamay. Sa pamamagitan ng aking nanginginig na daliri, inilagay ko ang aking lagda sa huling pahina ng dokumento nang hindi man lang binabasa ang bawat sugnay nito. Ibinigay ko sa kanya ang buong kapangyarihan na pamahalaan ang legal na proseso ng mga naiwan ni Mira. Iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Isang aksyong parang isang bomba na may mabilis na oras ng pagputok na magwawasak sa lahat ng bagay na aking pinaniwalaan. Nang makuha ng aking ina ang papeles, agad niya itong inabot sa kanyang matagal ng legal assistant na nakatayo sa likod. Nakita ko ang mabilis na paghinga ng malalim ni Doña Lourdes, isang reaksyon na tila ba isang napakabigat na pasanin ang naalis sa kanyang dibdib, sa halip na ang kalungkutan ng isang inang namatayan ng manugang at apo. Pabalik na ang lahat sa kanilang mga sasakyan habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng mabagal at madilim sa sementeryo. Ang sasakyan ng aking ina ay nakaparada sa gilid ng dalampasigan kung saan natatanaw ang malawak na lupain ng mga puno ng niyog, ang libu-libong ektarya ng lupang Venbien na pagmamay-ari ng pamilya Alonso na nagkakahalaga ng daan-daang milyong peso. Habang inililipat ng driver ng aking ina ang ilang personal na gamit ni Mira mula sa compartment ng sasakyan, patungo sa isa pang bag, mabilis na nahulog ang isang maliit na leather bag ni Mira sa basang semento. Ang impact ng pagbagsak ay nagdulot ng pagkabukas ng zipper nito, at ang mga nilalaman nito ay kumalat sa lupa. "Patawad po, Colonel! Patawad po!" Mabilis na sabi ng driver, habang mabilis na yumuyuko upang pulutin ang mga gamit. "Hayaan mo na ako na," malamig kong sabi habang lumalapit. Yumuko ako para tulungan siya. Sa gitna ng mga resibo, suklay at mga gamot sa pagbubuntis na nakakalat sa basang damo, may isang maliit na bagay na gumulong patungo sa aking sapatos. Kinuha ko ito. Ito ay isang maliit na cylindrical glass vial na ginagamit para sa emergency injection ng antihistamine at epinephrine, isang gamot na ginagamit para sa matinding allergic reaction. Ang salamin ng vial ay basag at pilit na pinukpok ng matigas na bagay. At ang kulay rosas na label nito ay may sulat kamay mismo ni Mira na may petsang 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Biglang tumigil ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga kamay at ang mabilis na pagtaas ng presyon ng dugo sa aking ulo. Bumalik sa aking isip ang opisyal na ulat ng ospital na ibinigay sa akin ni Doña Lourdes 3 oras pa lamang ang nakakalipas, kung saan nakasaad sa malalaking titik ang konklusyon ng doktor. Patient had no prior history of severe allergies or prescribed emergency injectable medication. Kung walang history ng allergy si Mira ayon sa ospital at ayon sa sinabi ng aking ina, bakit may hawak siyang sariling emergency anti-allergy vial na may nakasulat na pangalan niya 2 linggo bago siya mamatay? At bakit pilit na binasag ang lalagyang ito upang mawala ng laman? Tumingin ako ng dahan-dahan sa aking ina na nakatayo sa tabi ng pintuan ng kanyang sasakyan. Nakatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang isang mabilis na pagkidlat ng matinding takot sa mga mata ng aking ina bago niya ito mabilis na pinalitan ng kanyang komportableng ngiti ng pag-aalala. Pagpasok ko sa aming tahimik na tahanan sa Lipa nung gabing yon, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Ang aming bahay na dati ay punong-puno ng amoy, ng paboritong pabango ni Mira, at ng kanyang malambot na boses ay tila naging isang malamig na kuweba. Wala nang ilaw sa sala. Ang tanging nagbibigay ng kaanting liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa kortina mula sa bintana. Umakyat ako sa aming silid-tulugan. Bawat hakbang ko sa kahoy na hagdanan ay tila may mabigat na kadenang nakatali sa aking mga paa. Sa loob ng kwarto, nanatiling nakatabi sa gilid ng kama, ang mga bagong biling gamit para sa sanggol, mga maliliit na sapatos na kulay rosas, mga kulay puting damit, at ang isang gawa sa mahogani na
duyan na ako mismo ang nag-assemble 2 buwan ang nakakalipas. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang basag na vial ng gamot na nakuha ko sa sementeryo. Inilagay ko ito sa ilalim ng ilaw ng ilawan sa mesa. Ang maliit na bote ng salamin ay may bitak sa gitna at ang maliit na piraso ng papel na nakadikit dito ay malinaw na nagpapakita ng sulat kamay ng aking asawa Mira Alonzo. Epinephrine, emergency use only. Tila bumalik ang aking gunita noong nakaraang 3 linggo bago mangyari ang tambal na ito. Nakaupo si Mira sa gilid ng aming mahawak ang kanyang malaking tiyan habang may bakas ng matinding pag-aalala at takot sa kanyang mga mata. Rafael, pakinggan mo naman ako kahit na yan lang. Pakiusap niya sa akin nung gabing yon habang pilit niyang hinahawakan ang aking mga kamay. Iba ang pakikitungo sa akin ng mama mo kapag wala ka. Pilit niyang pinapapirman sa akin ang mga papeles sa lupa sa Batangas. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ko ibinigay ang karapatan ng anak natin sa lupang yon, sisiguraduhin niyang hindi magiging madali ang buhay natin. Naalala ko kung paano ko inalis ang kanyang kamay sa aking bisig nang may halong inip. Naalala ko kung paano ko siya pinagalitan. Mira, nag-iisip ka lang ng kung ano-ano dahil sa pagbubuntis mo. Agmalamig kong sagot sa kanya nung gabing yon. Si Mama ay isang mabuting tao. Siya ang nagpalaki sa akin at sa pamilya natin ng may karangalan. Bakit naman niya gagawin yon sa sarili niyang apo? Pakiusap lang. Huwag mong siraan ang ina ko sa harap ko. Ang mga salitang iyon na binitawan ko noon ay tila mga matatalim na kutsil o na tumitikit sa aking dibdib na yon. Ang aking kabaliktaran at bulag na tiwala sa aking ina ang nagtulak kay Mira sa isang sulok kung saan wala siyang kakampi. Ako ang dapat na nagprotekta sa kanya. Ako ang kanyang asawa, ngunit ako pa ang nagbaliwala sa kanyang mga tahimik na paghingi ng tulong. Napaluhod ako sa tabi ng aming kama. Isinubsob ko ang aking mukha sa malambot na una ni Mira na naaamoy ko pa rin ang kanyang likas na bango. Ang aking dibdib ay kumikipot sa sobrang sakit. Walang boses na lumabas sa aking bibig. Ngunit ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Ang dignidad ng isang opisyal ng militar ay tuluyang nawala sa mga oras na yon. Ako ay isang lalaking nawala ng lahat dahil sa sarili kong kabulagan. Nang kumalma ang aking paghinga pagkaraan ng ilang oras, tumayo ako at nagpasyang suriin ang mga personal na dokumento ni Mira. Nais kong hanapin ang kanyang orihinal na prenatal record book, kung saan nakatala ang lahat ng kanyang mga reseta at ang mga paalala ng kanyang obstetrician. Nagtunggo ako sa kanyang cabinet at binuksan ang drawer kung saan niya inilalagay ang kanyang mga importanteng papel. Ngunit nang hilahin ko ang lalagyan, napatigil ako. Ang maliit na tanso na lock ng drawer ay may mga gasgas tila pilit itong binuksan gamit ang isang matulis na bagay. At nang tingnan ko ang loob, ang kapal na mga folder ay nabawasan. Ang orihinal na booklet ng kanyang pagbubuntis, ang mga resulta ng kanyang blood test noong nakaraang buwan, at ang talaan ng kanyang mga allergy ay nawawala. Sino ang pumasok sa aming bahay para kumuha ng mga dokumentong iyon habang patuloy na lumalalim ang aking paghihinala? Napatingin ako sa mahogany na duyan ng sanggol sa sulok ng kwarto. Naalala ko nung araw na inilagay ni Mira ang unan at kumot sa loob nito. Masyado siyang maingat sa mga gamit ng bata at may isang pagkakataon nung isang buwan na nakita ko siyang may inilalagay sa ilalim ng kutsyon habang mabilis na tumitingin sa pintuan. Mabilis akong lumapit sa diyan. Inangat ko ang malambot na rosas na kutsyon at ang mga palaman nitong tila bulak. Sa pinakailalim na nakadikit sa pamamagitan ng isang itim na adhesive tape sa ilalim ng kahoy, may isang bagay na nakabalot sa makapal na plastik. Inalis ko ang tape at binuksan ang plastik. Ito ay isang maliit at itim na smartphone na hiwalay sa pangunahing teleponong ginagamit ni Mira araw-araw. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang power button ng telepeno. Pagkaraan ng ilang segundo ng pag-ilaw ng screen nito, kumonekta ang aparato sa aming pambahay na Wi-Fi network. Hindi pa man ako nakakagalaw para buksan ang menu, biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono sa aking palad. Isang bintana ng notification mula sa isang encrypted cloud storage application ang lumabas sa gitna ng maliit na screen.
Ito ay isang nakatagdang otomatikong mensahe na idinisenyo upang lumabas kapag ang telepono ay hindi nabuksan sa loob ng 72 oras. Binitawan ko ang aking paghinga habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa screen para sa aking mahal na si Rafael. Kapag nababasa mo ang mensaheng ito sa screen ng telepon, nang ito ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito at hindi ko na naipagtanggol ang aming anak. Ang lahat ng katotohanan tungkol sa iyong ina at sa mga nangyayari sa ating pamilya ay nakatago sa loob ng encrypted file na ito. Ngunit upang mabuksan mo ang mga ebidensya, kailangan mo ng dalawang magkahiwalay na security code. Ang unang code ay ang petsa kung kailan mo ako unang pinaniwala at ang ikakalawang code ay hawak ng taong tanging pinagkatiwalaan ko noong mga huling araw ko. Napatingin ako sa ibaba ng mensahe. May isang patlang para sa password na naghihintay ng input. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa aking leeg. Ang aking asawa ay hindi lamang simpleng biktima ng isang aksidente. Alam niyang may nagtatangka sa kanyang buhay at gumawa siya ng paraan upang maiwan sa akin ang susi ng katotohanan. Ngunit paano ko mahanap ang unang code kapag ang buong buhay ko ay puno ng mga pagkakataong hindi ko siya pinaniwalaan? Habang nakatitig ako sa kumukurap na screen ng telepo o ni Mira sa gitna ng madilim na kwarto, ang mga salita ng kanyang mensahe ay patuloy na nagpapaulit-ulit sa aking isipan. Ang unang code ay ang petsa. Kung kailan mo ako unang pinaniwalaan, naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Sa loob ng 4 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa, napakaraming pagkakataon na binaliwala ko ang kanyang mga sinasabi. Ngunit may isang gabi noong nakaraang 3 taon ang ika-14 ng Mayo. Noon gabing iyon, binigyan ako ni Mira ng isang makapal na folder tungkol sa isang kilalang contractor na nag-a-apply para sa proyekto ng pabahay ng military unit ko. Sinabi niya sa akin na ang taong iyon ay may lihim na kaso ng panggagan, silo sa Iloilo na pilit itinatakpan. Sa simula ay ayaw kong maniwala sa kanya, ngunit nang suriin ko ang kanyang mga ibinigay na dokumento, napatunayan kong tama siya. Noon gabing yon, habang nakatayo kami sa balkona, hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi sa kanya sa unang pagkakataon, "Papanatilihin kong ligtas ang tiwalang ibinigay mo sa akin. Naniniwala ako sa iyo, Mira. Iyon ang tanging araw na tahasan kong ipinaramdam sa kanya na ang kanyang boses ay may halaga sa akin. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang mga numero sa screen. 0514. Isang mahabang segundo ang lumipas bago nagbago ang kulay ng screen. Ang unang layer ng security ng cloud file ay matagumpay na nabuksan. Lumabas sa screen ang isang serya ng mga file name at ang pinakaitaas ay isang screenshot ng isang digital medical admission form mula sa Batangas Private Hospital na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mira 2 araw bago siya mamatay. Kumuha ako ng malalim na paghinga habang binabasa ang nakasaad doon. May isang pulang talas sa gilid ng form kung saan malinaw na nakasulat ang kanyang babala sa doktor. Patient exhibits severe anaphylactic reaction to penicillin and all beta-lactam derivatives. Ang dokumentong ito ay mabilis na kinuha ni Mira gamit ang kanyang telpo o bago pa man siya ipasok sa delivery room. Ngunit sa official na autopsy at medical report na ibinigay sa akin ng aking ina pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang nakalagay ay wala raw. Kahit anong record ng allergy ang aking asawa, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang aking susi ng sasakyan, isinuot ko ang aking pormal na uniporme ng pagiging colonel ng sandatahang lakas upang maipakita ang aking buong otoridad at mabilis akong umalis patungo sa Batangas Private Hospital sa gitna ng hating gabi. Alas-2 na ng madaling araw nang makarating ako sa malaking gusalinang ospital. Ang lamig ng aircon sa lobby ay sumalubong sa akin kasabay ng amoy ng disinfectant na biglang nagpaalala sa akin ng araw na nawala ang aking pamilya. Mabilis akong naglakad patungo sa Central Records Section at sa IT Administration Office ng ospital. Ang mga sapatos ng aking boots ay lumilika ng mabibigat na hakbang sa malinis na sahig ng kalye na nagpagulat sa 2 nurse na naka-duty sa front desk. "Sir Colonel Alonzo!" Mabilis na tumayo ang panggabing supervisor ng mga nurse. Ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkagulat at takot
nang makita ang aking seryosong muka. Ano pong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Wala po ang mga doktor at ang aming hospital director ngayon. Ibukas mo ang IT department at ang server room ngayon din. Ang malamig at walang katatawang utos ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng awtoridad na nagpatigil sa kanya sa paggalaw. Pero Colonel, bawal po iyon sa aming protocol. Nanginginig na paliwanag ng nurse habang hawak ang kanyang dibdib. Kailangan po ng pahintulot mula sa Board of Directors at mula rin po sa inyong ina kay Doña Lourdes. Siya po ang pangunahing donor ng ating ospital at ang pondo para sa wing na ito ay mula sa kanyang foundation. Naningkit ang aking mga mata. Ang pangalan na naman ng aking ina ang ginagamit na pangdepensa sa ospital na ito. Lumupit ako ng isang hakbang sa supervisor. Hindi ako sumigaw, ngunit ang bawat salitang lumabas sa aking bibig ay may mabigat na banta ng batas. Ang asawa ko at ang aking anak ay namatay sa pasilidad na ito 2 araw na ang nakakalipas sa ilalim ng napakahinalang mga sitwasyon. Bilang isang opisyal ng militar at bilang legal na asawa ng biktima, may karapatan akong suriin ang digital audit trail ng kanyang mga record. Ibubukas mo ang pinto na yang sa loob ng 5 segundo o tatawag ako ng isang platoon ng military police upang isil ang buong gusaling ito para sa isang pambansang investigasyon. Ang matinding presyon at ang matuwid na tindig ng aking pagkatao ay nagdulot ng matinding takot sa nurse. Mabilis niyang kinuha ang master keycard sa kanyang mesa at dinala ako sa kwarto ng IT administrator. Pagpasok sa loob ng malamig na kwarto ng mga computer server, pinalapit ko ang panggabing IT technician na nanginginig ang mga kamay habang nakaupo sa harap ng pangunahing terminal. I-access mo ang Electronic Health Record System. Utos ko habang nakatayo sa kanyang likuran, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking likod. Ipasok mo ang patient ID number ng asawa kong si Mira Alonzo. Gusto kong makita ang buong audit log ng kanyang chart noong araw na ipinasok siya rito. Yes, Colonel. Mabilis na sagot ng technician. Nang lumabas ang system log sa malaking monitor, libu-libong linya ng mga code at talaan ng oras ang mabilis na umakyat sa screen. Pinatigil ko siya sa oras na 4:00 ng hapon nung araw na yon, 1 oras bago ibigay ang huling gamot kay Mira. Dito, turo ko sa screen. Lumitaw ang isang tala ng pagbabago sa database, System Audit Event number 88492, Record Modification. Sa mismong talaan na iyon, nakatala na ang babala tungkol sa severe penicillin allergy ni Mira ay tahasang pinalitan at ginawang no known allergies. Ang pagbabagong ito ay ginawa eksaktong 30 minuto bago iturok ng doktor ang gamot na naging sanhi ng kanyang pagkakamatay. Sino ang gumawa nito? Tanong ko sa isang napakalalim at napakalamig na tono na nagpagalaw sa buong katawan ng IT technician. Ang ginamit na account para sa pagbura ay ang administrator account ng aming hospital director, si Dr. Emilio Cruz. Utos ng technician habang binabasa ang log. Ngunit, wait, Colonel, ano ang nakikita mo? Pinagpawisan ng malamig ang technician habang tinitingnan ang remote IP address at ang MAC address ng computer na ginamit upang mag-login sa account ng doktor sa mga oras na iyon. Ang pagbura po sa allergy record ng Mr. Nino ay hindi ginawa rito sa loob ng ospital. Mahinang sabi ng technician habang nakatingin sa akin ng may takot. Ang IP address na ginamit para pumasok sa system sa pamamagitan ng remote access ay nakatala mula sa isang external private network. Inilapit ko ang aking mukha sa monitor upang basahin ang nakasulat na rehistradong pangalan ng IP address host. Ang nakasulat doon ay hindi pangalan ng doktor at hindi rin pangalan ng sinumang kawani ng ospital. Ang nakarehistrong linya ng internet kung saan nanggaling ang utos na burahin ang allergy ni Mira ay nakatala sa Doña Lourdes Alonzo Charitable Foundation main office. Nang hawak ko na ang printed copy ng system audit log at ang flash drive na naglalaman ng digital record ng ospital, tumalikod ako at mabilis na lumabas ng IT office. Bago ako tuluyang umalis, tinitigan ko ang IT technician at ang supervisor ng mga nurse sa mata. Kapag nalaman kong binura niyo ang mga talaang ito o sinabihan niyo si Dr. Cruz o ang aking ina tungkol sa pagpunta ko rito ngayong gabi, ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hindi lang ang inyong mga lisensya ang mawawala,
Sisiguraduhin kong haharap kayo sa korte militar para sa pagiging kasabwat sa isang krimen. Hindi na sila nakapagsalita. Mabilis silang tumango habang ang pawis ay patuloy na tumutulo sa kanilang mga mukha. Lumabas ako ng ospital at sumakay sa aking sasakyan na nakaparada sa pinakamadilim na bahagi ng parking lot. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas, ang mga patak ng tubig sa salamin ng kotse ay tila mga luhang hindi matapos-tapos. Nang isara ko ang pinto ng kotse, pinalibutan ako ng isang napakalalim na kadiliman. Inilagay ko ang flash drive sa aking bulsa at kinuha ang itim na telponyo ni Mira na nakapatong sa passenger seat. Dahil nabuksan ko na ang unang layer ng security, gamit ang petsa ng aming tiwala, may isang nakatagong folder sa loob ng application na naglalaman ng isang audio recording file. Ang pangalan ng file ay Lourdes Confrontation OC12.M4A. Ito ay nirecord eksaktong 2 araw bago ang kanyang pagkamatay sa mismong library ng aming lumang bahay sa Batangas. Inilagay ko ang earphone sa aking tainga. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ko ang play button. Sa unang ilang segundo, ang narinig ko lamang ay ang mahinang tunog ng hangin mula sa electric fan at ang mabilis na paghinga ni Mira. Pagkatapos pumasok ang boses na kilalang-kilala ko sa buong buhay ko, ang boses ng aking ina, si Doña Lourdes. Nuwit sa pagkakataong ito, wala ang malambot at banal na tono na ginagamit niya sa simbahan. Ang kanyang boses ay malamig, matigas at puno ng matinding galit. "Pirmahan mo na ang mga papeles na ito, Mira." Ang boses ng aking ina ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. "Huwag mo nang papahirapan ang sarili mo. Kailangan ni Enzo ang pera makukuha mula sa sangla ng lupain sa dalampasigan upang ibayad sa kanya mga nagpatong-patong na utang sa kumpanya ng barko. Kapag bumagsak ang negosyo ni Enzo, madadamay ang pangalan ng pamilya Alonzo." Sumagot ang boses ni Mira mahina, ngunit may matinding paninindigan sa kabila ng kanyang pagkahina dahil sa pagbubuntis. "Hindi ko pipirmahan yan, Doña Lourdes. Ang lupang iyong ay nakalaan sa diwa ng huling habilin ng ama ni Rafael para sa aming magiging anak. Yon ang pamana ng aking sanggol. Hindi ko papayag na kukunin niyo ang karapatan ng anak ko para lang pagtakpan ng kabataan at mga kabobohan ni Enzo sa negosyo." Isang mahabang sandali ng katahimikan ang sumunod sa recording. Narinig ko ang mabigat na hakbang ng mga sapatos ng aking ina na lumalapit kay Mira. "Mataas ang lipad mo, babae ka." Ang boses ni Doña Lourdes ay naging isang napakababang banta. "Isang dukhang babae na pinakasalang lang ng anak ko dahil sa hurimindad at awa. Huwag mong kakalimutan kung sino ang may hawak ng pamilyang ito. Nakikita mo ba si Rafael Bulag? Siya sa akin. Kahit anong sabihin mo sa kanya, mas paniniwalaan niya ako kaysa sa iyo. At kung hindi mo ibibigay ang lupang yan sa akin ngayon din, sisiguraduhin kong ang batang nasa tiyan mo ay hindi na makikita ang liwanag ng mundong ito. Walang magiging tagapagmana si Rafael mula sa isang tulad mo." Gagawin niyo yon sa sarili ninyo, apo?" Ang pambihirang pakiusap ni Mira, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabasag sa takot. "Demonyo ka. Ang pamilya at ang pangalan ng Alonzo ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ang isang batang wala pang napatutunayan." Malamig na sagot ni Doña Lourdes. Pagkatapos ng mga salitang yon, narinig ko ang tunog ng pagkaladkad ng upuan at ang mabilis at nahihirapang paghinga ni Mira na tila ba nahihirapan siyang makahinga dahil sa matinding stress. At sa huling bahagi ng recording, narinig ko ang aking ina na may tinatawagan sa kanyang sariling telepon no habang naglalakad palayo. "Dr. Cruz." Ang boses ng aking ina sa linya ay walang kaunting pag-aalinlangan. "Ihanda mo na ang delivery room sa Batangas Private Hospital. Papunta na riyan ang kotse na nagdadala kay Mira. Gawin mo na ang napag-usapan natin. Siguraduhin mong magmumukhang isang bihirang komplikasyon ang mangyayari." Naputol ang recording. Naiwan ako nakatutala sa loob ng madilim na kotse. Ang mga earphones sa aking tainga ay tila nag-iinit sa sobrang matinding katotohanan na kata tapos ko lang marinig. Isang malakas na sigaw ng matinding sakit at galit ang lumabas mula sa aking dibdib.
Inihampas ko ang aking mga nakakuyom na kamay sa manibela ng sasakyan ng paulit-ulit. Ang sakit sa aking mga kamao ay wala kahit sa 1% ng matinding pagkawasak ng aking puso. Ang inang itinuring kong santo, ang babaeng ipinagmalaki ko sa buong buhay ko. Ang mismong nag-utos na patayin ang aking asawa at ang aking unborn baby girl. Lahat para lamang sa pera, para sa lupa at para pagtakpan ang mga kasalanan ng aking kapatid sa labas na si Enzo at ang mas masakit pa rito, ang aking asawa ay humingi ng tulong sa akin, ngunit ako mismo ang nagtulak sa kanya sa bitag ng aking ina dahil sa aking bulag na tiwala. Inihilig ko ang aking ulo sa manibela habang ang aking mga bahikat ay nanginginig sa tuloy-tuloy na pag-iyak. Ang aking luha ay pumatak sa basag na telepono ni Mira na hawak ko sa aking palad. Nang maupos ang aking mga luha, pinalitan ito ng isang malamig at matigas na galit. Ang pagiging colonel ko sa militar ay bumalik sa aking sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magsilbi sa bayan, kundi para kumuha ng katarungan para sa aking pamilya. Tiningnan ko ang pangalan ni Enzo sa aking phone directory. Si Enzo ang dahilan kung bakit kailangan ng aking ina ang perang yon. Si Enzo ang pumirma sa mga falsified mortgage documents. Inilagay ko ang susi sa ignition at pinaandar ang makina ng sasakyan. Mira, patawarin mo ako. Mahina kong bulong sa gitna ng kadiliman ng kotse habang nakatitig sa ulan. Hindi ko man kayo naipagtanggol noong nabubuhay pa kayo, pero sisiguraduhin kong bawat taong kumuha sa inyo ay magbabayad ng buo. Matapos kong marinig ang buong pag-record ng usapan ng aking ina at ni Mira, hindi na ako nag-aksyaya ng panahon. Gamit ang aking mga personal na kontak sa military intelligence, nakuha ko ang lokasyon ng aking kapatid sa labas na si Enzo sa loob lamang ng 30 minuto. Nagdatago siya sa isang lumang bodega ng kanyang kumpanya ng barko sa tabing dagat ng Batangas. Ang lugar na yon ay tahimik na papalibutan ng mga nakatumpok na kalawanging shipping container at naaamoy ang maalat na hangin mula sa dagat. Pumasok ako sa loob ng bodega nang walang ginagawang anumang ingay. Ang ilaw sa loob ay nanggagaling lamang sa isang solang bilog na bombilya na nakabitay sa kalawanging kisame. Sa ilalim ng ilaw na yon, nakita ko si Enzo na balisa at mabilis na nag-iimpak ng mga tumpok ng pera at mga dokumento sa isang malaking leather duffel bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at patuloy siyang tumitingin sa kanyang orasan, tila naghihintay ng sasakyan para tumakas. Saan ang punta mo, Enzo? Ang boses ko ay umalingaw, at sa malawak at walang taong bodega. Nagulat si Enzo at mabilis na napalingon sa akin. Nang makita niya ako na nakatayo sa gitna ng kadiliman habang nakasuot ng aking formal na uniforme, at may malamig na mukha, ang kulay ng kanyang mukha ay tuluyang nawala. Ang hawak niyang tumpok ng pera ay nahulog sa sahig. Kuya Rafael? Pilit siyang ngumiti. Ngunit ang kanyang boses ay halatang pinalilibutan ng matinding takot. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras ng gabi? Akala ko ba nakauwi ka na pagkatapos ng libing? Lumapit ako sa kanya nang mabagal ang bawat hakbang ng aking boot sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Huwag mo akong tawaging kuya. Ang malamig kong sagot habang tumitig sa kanya mga matang puno ng guilt. Nasaan ang perang nakuha niya ni Mama mula sa pagsangla ng lupa ni Mira? Lalong namutla si Enzo. Mabilis siyang umatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa isang kalawanging container van. Wala akong alam sa sinasabi mo, kuya. Si Mama ang namamahala ng lahat ng ari-arian ng pamilya. Ako, nagtatrabaho lang ako rito sa kumpanya. Pagsisinungaling? Ang sigaw ko na nagpayinig sa buong bodega. Kinuha ko siya sa kweli ng kanyang barong at mabilis ko siyang itinaas at itinulak sa bakal na pader. Hawak ko ang audit log ng ospital. Hawak ko ang record ng bangko kung saan pumasok ang pera para sa kumpanya mo. At higit sa lahat, narinig ko ang recording ng pag-aaway ni Mama at ni Mira bago siya ipinasok sa ospital. Nang marinig ni Enzo ang salitang recording, ang kanyang buong tapang ay tuluyang nadurog. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at nawala ng lakas dahilan upang lumuhod siya sa semento sa aking harap nang bitawan ko ang kanyang kwelyo. Patawad, kuya, patawad.
Ang iyak ni Enzo habang nakatutop ang kanyang mga kamay sa kanyang muka. Hindi ko gustong mangyari ito si Mama. Ang nag-isip ng lahat. Baon na baon ako sa utang sa mga loan shark sa Maynila dahil sa pagkabagsak ng negosyo ko. Kapag hindi ako nakabayad ng 50 milyong piso nung nakaraang linggo, pampatayin daw nila ako. Nagsampa sila ng kaso at kukunin ang lahat ng mayroon ako. At dahil sa mga utang mo sa sugal at maling negosyo, ibinenta niyo ang buhay ng asawa ko at ng anak ko? Tanong ko habang ang aking boses ay nanginginig sa galit at matinding pighati. Pumirma ka sa mga peking papeles ng lupa habang si Mira ay naghihirap sa pagbubuntis? Si Mama ang nag-utos sa akin na ibaluktot ang lagda ni Mira. Ang hiyaw ni Enzo habang umiiyak ng malakas sa sahig. Sinabi sa akin ni Mama na madali lang ang lahat. Pero nang tumang-i si Mira na ibigay ang mga orihinal na titulo at nang pagbantaan niya si Mama na isusuplong kami sa pulisya, doon na nagbago si Mama. Si Mama ang nakipag-usap kay Dr. Cruz. Si Mama ang naglipat ng 5 milyong piso mula sa pondo ng kanyang charity foundation patungo sa pampribadong account ng doktor sa Switzerland para siguraduhing hindi na makakalabas ng buhay si Mira sa delivery room. Napatigil ako. Ang kumpirmasyon na ang sarili kong ina ang nagbayad ng 5 milyong piso bilang kapalit ng buhay ng aking asawa at anak ay tila isang matalim na bakal na ibinaon sa aking puso. Inangat ko ang mukha ni Enzo gamit ang aking kamay. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya nang walang kaanting awa. Magdudusa kayo sa kulungan. Ikaw ang ina mo at ang doktor na yon. Pero kuya, may hindi ka pa alam. Mabilis na hiyaw ni Enzo habang hawak ang aking bisig sa matinding takot. Naging walang kwenta ang lahat ng ginawa ni Mama Ang pagpatay kay Mira. Naging balewala rin. Naningkit ang aking mga mata. Anong pinagsasabi mo? Isang araw, bago ipasok si Mira sa ospital. Ang nauutal na salaysay ni Enzo habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak. Nalaman ni Mama na hindi na hawak ni Mira ang mga orihinal na titulo ng lupa. Naibigay na pala ni Mira ang lahat ng ebidensya ng forgery at ang mga orihinal na dokumento sa isang pampribadong abogado. Inalis na rin ni Mira ang karapatan ni Mama bilang trustee ng ari-arian sa pamamagitan ng isang formal na revocable trust cancellation sa tulong ng abogadong iyon. Tumingin ako kay Enzo sa gitna ng matinding pagkagulat. Ibig sabihin, ang mahina kong bulong, habang ang aking utak ay pilit na inuunawa ang katotohanan. Patay na si Mira nang gawin ni Mama ang lahat ng yon, ngunit ang mga papeles na pilit niyang pinapapirmahan ay wala ng legal na halaga. Oo kuya, ang sagot ni Enzo. Pinatay ni Mama si Mira at ang baby mo para sa mga papeles na wala ng silbi. Bago pa pumasok si Mira sa ospital, protektado na ang lahat ng abogado niya. Hindi alam ni Mama na naloko rin siya ng sarili niyang galit. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malamig na bodega. Ang tragic at nakakapanghilakbot na katotohanan ay pumasok sa aking isip. Ang aking asawa at anak ay pinaslang sa isang napakatinding paraan para sa isang ari-arian na hindi na kailanman mapupunta sa aking ina. Ang kabanalan at katalinuhan na ipinagmamalaki ng aking ina ay naging isang bulag at walang kwentang krimen dahil sa kanyang sariling takaw sa salapi. Sino ang abogado ni Mira? Tanong ko kay Enzo sa isang napakaseryosong tono. Sino ang pinagkatiwalaan niya ng mga dokumento? Hindi ko alam ang buong pangalan niya. Ang sagot ni Enzo habang nanginginig. Ang alam ko lang, isa siyang babaeng abogado mula sa Santos and Associates Law Firm sa Makati. Siya ang may hawak ng ikalawang code para sa telepono ni Mira. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ako sa isang tahimik na maliit na kapilya sa gilid ng lungsod, kung saan kami nagkasundong magkita ng abogado ni Mira na si Attorney Clara Santos. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa may kulay na salamin ng bintana ng kapilya ay nagbibigay ng isang payapang kapaligiran, isang malaking pagkakaiba sa bagyong nagrarally sa loob ng aking dibdib. Nakatayo si Attorney Clara sa harap ng altar. Nakasuot siya ng pormal na itim na blazer, may hawak na makapal na leather briefcase at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding katatagan at matinding lungkot nang makita ako. Colonel Alonzo?
Ang boses ni Attorney Clara ay formal, ngunit may halong matinding respeto. Matagal kong hinintay ang araw na lalapit ka sa akin. Sinabi sa akin ni Mira na darating ang oras na ang iyong sariling paghahanap sa katarungan ang magdadala sa iyo rito. Inilabas ko ang itim na telepono ni Mira mula sa aking bulsa at inilagay ito sa pag-ita namin. Hawak ko na ang unang code, attorney, at nakuha ko na ang audit log mula sa ospital at ang pag-amin ni Enzo. Kailangan ko ang ikalawang code upang buksan ang buong file. Tumingin si Attorney Clara sa telepon. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ito. At itinala ang ikalawang hanay ng mga numero sa screen. 1028 ang petsa. Kung kailan sa unang pagkakataon ay narinig namin ni Mira ang tibok ng puso ng aming sanggol sa pamamagitan ng ultrasound. Isang mahabang tunog ng notification ang lumabas mula sa telepon. Ang encrypted cloud storage ay tuluyang nabuksan 100%. Lumabas sa screen ang kumpletong folder ng mga ebidensya, ang opisyal na sertipikasyon mula sa bangko na nagpapatunay ng paglilipat ng 5 milyong piso mula sa account ng foundation ng aking ina patungo sa isang pribadong offshore account sa Switzerland na nakapangalan kay Dr. Emilio Cruz. Ang orihinal na titulo ng lupa sa Batangas at ang isang notarized affidavit na nilagdaan ni Mira 2 araw bago siya pumasok sa delivery room. Ibinaba ni Attorney Clara ang kanyang briefcase at inilabas ang isang formal na legal na dokumento. Gusto kong malaman mo, Colonel. Ang sabi ng abogado habang nakatingin sa aking mga mata. Hindi kailanman nagmakaawa ang asawa mo sa ina mo. Nung nalaman niyang binaliwala mo ang kanyang mga babala at naramdaman niyang nasa panganib ang buhay niya at ng inyong anak, hindi siya umiyak sa isang sulok upang magpaawa. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang protektahan ang dignidad ng inyong pamilya. Naramdaman ko ang pagbarad ng aking lalamunan. Ano ang ginawa niya? Inilipat ni Mira ang buong karapatan ng lupain sa isang pampublikong trust fund na pinangalan ng Mira and Baby Daughter Foundation, paliwanag ni Attorney Clara. Ang pondo at ang lupa ay nakalaan upang magpatayo ng isang pasilidad para sa libreng pangangalaga sa mga mahihirap na ina at syanfu sa Batangas. Inalis na rin niya ang karapatan ng iyong ina bilang trustee. Ibig sabihin, bago pa man gumawa ng krimen ng ina mo, wala na siyang anumang makukuhang 1 sentimo mula sa lupang yon. Napayuko ako. Ang tears of pride at matinding pighati ay dahan-dahang pumatak mula sa aking mga mata. Si Mira ay hindi lamang simpleng biktima. Siya ay isang ina na lumaban ng may buong katapangan at katalinuhan hanggang sa kanyang huling hininga. Ginawa niya ang lahat ng ito upang siguraduhin ang pamana ng aming anak ay hindi mabahira ng maruming pera ng mga Alonzo. Sinabi rin sa akin ni Mira, patuloy ni Attorney Clara, na kapag dumating ang araw na mabuksan mo ang file na ito, ibig sabihin ay handa ka ng harapin ang katotohanan. Ang bawat ebidensya rito, ang bank, trail ang affidavit, at ang hospital log ay sapat na upang ipakulong si Doña Lourdes, si Enzo at si Dr. Cruz sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Inilagay ni Attorney Clara ang buong folder sa aking mga kamay. Ang bigat ng mga papel na iyon ay ang timbang ng katarungang matagal nang naghihintay na maipagkaloob. Ito ang huling tanong ko sa iyo, Colonel Alonzo. Ang seryosong hamon ng abogado. Inihanda ni Mira ang bitag. Nakahanda na ang sandata ng batas. May lakas ka ba ng loob na iputok ang sandatang ito laban sa sarili mong ina? Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Naalala ko ang puting kabaong ng aking asawa at anak habang ibinababa sa malamig na lupa. Naalala ko ang malamig na mukha ng aking ina habang nagpapanggap na nagdadalamhati habang hawak ang kanyang rosaryo. Nang imulat ko ang aking mga mata ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking pagkatao, ay tuluyang nawala. Kinuha ko ang isang gintong card ng imbitasyon mula sa aking bulsa na ipinadala ng Archdiocese ng Batangas kahapon. Ito ay ang imbitasyon para sa taunang Grand Gala ng Yasu, kung saan opisyal na igagawad kay Doña Lord Alonzo ang pinakamataas na parangal bilang ulirang ina ng taon, sa harap ng cardinal, ng mga opisyal ng gobyerno at ng buong mataas na lipunan ng lalawigan. Inilagay ko ang imbitasyon sa ibabaw ng mesa sa harap ni Attorney Clara, bukas ng gabi.
Ang boses ko ay matigas, malamig, at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Bukas ng gabi sa harap ng buong simbahan, sa harap ng media at sa harap ng buong lipunang pinaloko niya sa loob ng napakaraming taon. Doon natin ibabagsak ang hatol para kay Doña Lourdes. Ang Grand Hall ng Archdiocese Center sa Batangas ay napapalamutian ng mga gintong chandelier, mga sariwang puting orchids at mga mamahaling palamuti para sa taunang parangal ng Yaosu. Ang pinakamataas na lipunan ng lalawigan, mga politiko, matataas na opisyal ng simbahan, mga negosyante at ang mga pambansang mamamahayag ay nagtipon-tipon upang saksihan ang pagbibigay ng parangal na Gawad Ulirang Ina ng Taon kay Doña Lourdes Alonzo. Nakatayo si Doña Lourdes sa gitna ng entablado, nakadamit ng isang napakagandang gintong Filipiniana na may kasamang mamahaling alahas. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang perpektong ngiti ng pagpapakumbaba habang nakahawak siya sa kanyang rosaryo at tumatanggap ng mga bulaklak at plaque mula sa Archbishop. Ang pagiging isang ina! Ang boses ni Doña Lourdes ay umalingaw. Sa pamamagitan ng malalakas na speaker sa buong hall, ay isang banal na tungkulin mula sa may kapal. Sa buong buhay ko, ibinigay ko ang aking sarili upang protektahan ang aking mga anak, ang aking pamilya, at ang karangalan ng ating komunidad. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang katapusan. Habang pumalakpak ang daan-daang tao sa loob ng hall, ang malalaking pintuan sa likod ng Cathedral Hall ay dahan-dahang bumukas. Mula sa gitna ng pinto, pumaitaas ang isang figura ng isang lalaking nakasuot ng formal na dress uniform ng Colonel ng Sandataa, ang lakas ng Pilipinas. Ako yon. Ang aking lakad sa gitna ng pasilyo ay mabagal matuwid at puno ng isang hindi mapapantay yang dignidad. Sa aking tabi ay naglalakad si Attorney Clara Santos at dalawang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation na nakasipil. Napatigil ang palakpakan ng mga tao. Ang lahat ng mga mata at ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa akin. Nang makita ako ng aking ina mula sa entablado, ang kanyang ngiti ay sandaling napatigil. Ngunit mabilis nang itinuwid ang kanyang tayo at naging malambot ang kanyang boses sa mikropono. "Rafael, my son," ang sabi ng aking ina na may halong kunwaring paggagulat. "Dumating ka? Maraming salamat sa pagdalo upang parangalan ang iyong ina." Hindi ako sumagot. Hindi ako ngumiti. Nagpatuloy ako sa paglakad patungo sa paanan ng entablado. Sa kabilang gilid ng hall, sa IT control room kung saan nakakonect ang malaking LED screen at ang sound system ng buong pasilidad, pumasok ang dalawa pang NBI agents, kasama ang IT technician na nagdala ng aming flash drive. Umakyat ako sa entablado. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila pumaputok sa gitna ng biglang pagtahimik ng buong silid. "Rafael, anong ibig sabihin nito?" Ang mahinang tanong ng aking ina sa akin. Nang makalapit ako, ang kanyang boses ay may halong pakiusap at lihim na pagbabanta habang nakangiti pa rin sa harap ng mga kamera. Bumaba ka sa entablado. Nakatutok sa atin ang media. Tinitigan ko siya sa mga mata ng dahan-dahan. Ang katotohanan ay wala nang kinatatakutang ilaw, Mama. Sa sandaling iyon, ang maliwanag na ilaw sa entablado ay biglang nagbago. Ang malaking LED screen sa likod ng Archbishop na nagpapakita ng larawan ng mga charity work ni Doña Lourdes ay biglang nagdilim at pinalitan ito ng isang malaking digital document, ang opisyal na bank wire transfer receipt mula sa foundation ng aking ina patungo sa offshore account ni Dr. Emilio Cruz sa Switzerland. Kasunod nito, ang malalakas na speaker ng hall ay naglabas ng isang malinaw na audio file. Ang boses ng aking ina na ni-record ni Mira 2 araw bago siya mamatay ay umalingaw-ngaw sa buong pasilidad. "Ihanda mo na ang delivery room sa Batangas Private Hospital, Dr. Cruz. Gawin mo na ang napag-usapan natin. Siguraduhin mong magmumukhang isang bihirang komplikasyon ang mangyayari. Walang magiging tagapagmana si Rafael mula sa isang tulad niya." Isang malakas na singhap ng matinding pagkagulat at takot ang lumabas mula sa daan-daang bisita sa hall.
Ang mga pari ay napatayo sa kanilang mga upuan, ang mga bisitang matataas na tao ay napahawak sa kanilang mga muka, at ang mga mamamahayag ay mabilis na itinutok ang kanilang mga ilaw at kamera sa malaking screen at sa mukha ni Doña Lourdes. "Patayin niyo yan! Patayin niyo ang audio na yan!" Ang sigaw ng aking ina, ang kanyang boses na dati ay napakalambot, ay naging isang matinis at galit na hiyaw sa mikropono. Ang kanyang formal na posture ay tuluyang nadurog. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding takot at kapahiyaan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Rafael, mahiya ka. Ako ang ina mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Paano mo nagagawang sirain ang pangalan ng pamilya natin sa harap ng maraming tao?" Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Ang aking mukha ay nanatiling matigas at may buong dignidad ng isang opisyal na nagtatanggol sa katarungan. "Hindi ko sinisira ang pangalan ng pamilya natin, Mama." Ang boses ko ay narinig sa pamamagitan ng mikropo, no malinaw at walang anumang takot. "Ang sarili mong mga kasalanan ang iyong takaw sa salapi, at ang dugo ng asawa at anak ko na nasa iyong mga kamay ang naglapag ng hato sa iyo ngayong gabi. Wala kang karapatang tumayo sa entablado bilang isang ulirang ina matapos mong ipapaslang ang sarili mong apo." Sa sandaling yon, ang dalawang NBI agents ay umakyat sa entablado. Inilabas ng lead agent ang opisyal na warrant of arrest na nilagdaan ng Regional Trial Court para sa kasong murder, falsification of public documents at graft. "Doña Lourdes Alonso," ang sabi ng agent sa isang formal na tono, "inaaresto ka sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas." Inilabas ng agent ang mga bakal na posas. Sa harap ng live television coverage, sa harap ng Archbishop at sa harap ng buong lipunan ng Batangas na pinaloko niya sa loob ng napakaraming taon ang mga kamay ni Doña Lourdes na may hawak na pearl rosary, ay pinakawalan at pinalitan ng malamig na bakal ng posas. Sa kabilang gilid ng entablado, dalawa pang opisyal ang nag-escort kay Enzo at kay Dr. Emilio Cruz na nakaposas na rin matapos silang hulihin ng NBI sa labas ng gusali habang sinusubukang tumakas. "Rafael, tulungan mo ako, anak ko," ang hiyang ni Doña Lourdes habang pilit siyang hinihila ng mga opisyal palayo sa bulto ng mga mikropono. Ang kanyang gintong plak ng parangal ay nahulog sa pulang karpet at nabasag ang salamin nito. "Ako ang ina mo. Hindi mo ako pwedeng ipakulong." Tinitigan ko siya habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga opisyal sa gitna ng napakaraming kamera na patuloy na nagre-reflect ng mga ilaw sa kanyang mukha. Wala akong naramdamang galit sa mga oras na yon. Ang tanging naramdaman ko ay ang isang malalim na kapayapaan at ang matinding dignidad na pilit na inagaw sa aming pamilya na akin nang naibalik. Ang gawa-gawang kaharian ng pagpapanggap ng mga Alonso ay tuluyang naglaho sa loob ng isang gabi. Ilang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang gabing iyon sa Archdiocese Center. Ang bawat pahayagan at balita sa telebisyon ay walang ibang pinag-uusapan, kundi ang pagbagsak ng kilalang pamilya Alonzo at ang pagkakadiskubre sa mga lihim na krimen ni Doña Lourdes Enzo at Dr. Emilio Cruz. Dahil sa matibay na mga ebidensya, ang bank wire transfers, ang hospital audit logs, ang audio recording, at ang testimony ng mga saksi, mabilis na umusad ang kaso sa korte. Walang piyansang inilaan para sa kanila. Si Dr. Cruz ay tinanggalan ng lisensya at hinatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo, habang si Enzo ay pumasok sa isang plea bargain para harapin ang kasong falsification of documents at conspiracy. Nagtunggo ako sa Batangas Provincial Jail para sa aking huling pagdalaw sa aking ina, bago siya ilipat sa pambansang bilangguan. Sa loob ng malamig at maliit na visiting room na may bakal na rehas, nakaupo si Doña Lourdes. Ang kanyang dating maayos na buhok ay may mga puting hibla na wala na ang kanyang mga mamahaling terno at mga alahas, at nakasuot siya ng kulay orange na damit ng preso. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kapangyarihan ay naging malungkot tuyo at puno ng matinding ingit at galit. "Naparito ka ba upang pagtawanan ng ina mo, Rafael?" Ang mahina at paos niyang tanong nang umupo ako sa kabilang bahagi ng mesa. Tinitigan ko siya ng may malalim na kapayapaan sa aking puso. Walang galit sa aking bose,
as wala ring paghihigani. Naparito ako upang sabihin sa'yo na tapos na ang lahat, Mama. Ang sagot ko sa isang formal at mahinahong tono. Sa buong buhay ko, pinalaki mo ako sa paniniwalang ang karangalan ng pamilya ay nakasalalay sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa pera at sa ating katayuan sa lipunan. Dahil sa paniniwalang iyon, naging bulag ako at pinabayaan ko ang asawa at anak ko. Tumingin sa akin ang aking ina, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, para sa inyo ni Enzo. Hindi, Mama. Ilag ko sa kanyang linya. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mong pagmamataas. Ang tunay na karangalan ng isang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga lihim pera at pagpatay. Nabubuo ito sa katotohanan, sa katarungan at sa dignidad. Ipinagdasal ko ang kaluluwa mo, ngunit kailangan mong pagbayaran sa ilalim ng batas ang buhay na kinuha mo. Tumayo ako mula sa upuan. Hindi ko na hiningi ang kanyang pahintulot at hindi na rin ako naghintay ng kanyang mga huling salita ng pagmamataas. Tumalikod ako at naglakad palayo habang naririnig ko ang mahina niyang pagtawag sa aking pangalan sa likod ng bakal na pinto. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakatayo ako sa malawak na dalampasigan ng Batangas kung saan natatanaw ang libu-libong puno ng niyog. Ang lupang iyon na dating naging dahilan ng kasakiman at krimen ay opisyal nang nagsimula sa panibagong kabanata. Kasama si Attorney Clara Santos at ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, isinagawa namin ang groundbreaking ceremony para sa formal na pagpapatayo ng Mira and Baby Daughter Maternal Care Center. Ang malaking pondo mula sa trust fund na itinayo ni Mira ay gagamitin upang magbigay ng libreng modernong pasilidad sa kalusugan, libreng gamot at ligtas na panganganak para sa libu-libong mahihirap na ina sa buong lalawigan. Habang pinapanood ko ang mga manggagawa na nagtataguyod ng pundasyon ng gusali sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman ko ang isang matinding init sa aking dibdib. Ang pangalan ng aking asawa at anak ay hindi na maalala bilang mga biktima ng isang tragikong krimen, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa, pagmamahal at proteksyon para sa mga kababaihan. Nang hapon ding yun, nagtungo ako sa sementeryo sa ibabaw ng burol kung saan natatanaw ang karagatan. Ang 2 puting kabaong ay nakahimlay sa ilalim ng isang malinis na marble tombstone na may nakaukit na mga gintong titik, Mira Alonzo at Baby Girl Alonzo, ligtas, minamahal at magpakailanman may karangalan. Lumapit ako at inilagay ang isang bungkos na mga sariwang puting rosas sa ibabaw ng lapida. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahampas sa aking mukha, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang matinding sakit at kapaitan. Mira, mahal ko. Mahina kong bulong habang nakatitig sa kanyang pangalan, na isagawa ko na ang katarungang nararapat para sa inyo ng ating anak. Ang diwa at ang pagmamahal mo ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pasilidad na itinayo mo. Inilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng marmol. Ang aking dignidad bilang isang asawa, bilang isang ama at bilang isang lalaki ay tuluyan ng naibalik. Hindi man ko sila naipagtanggol noong sila ay nabubuhay pa ang katotohanan at ang katarungan na aking ipinaglaban ay magsisilbing abong, magpoprotekta sa kanilang alaala, magpakailanman. Yumuko ako at humalik sa marmol bago tumayo ng matuwid. Sa gitna ng liwanag ng palubog na araw sa Batangas, naglakad ako palayo ng may buong katatagan, handang harapin ang natitirang bahagi ng aking buhay ng may malinis na konsensya at walang katapusang paggalang sa pag-ibig ni Mira. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa dalampasigan ng Batangas at yumayakap ang malamig na hangin sa mga puno ng niyog nawa, ay maiwan sa ating mga puso ang liwanag ng katarungan at kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Habang sinusulat ko ang kwentong ito, paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang eksena kung saan nakaupo si Rafael sa loob ng kanyang madilim na sasakyan habang pinakikinggan ang huling boses ng kanyang asawa mula sa telpono. Isang napakasakit na sandali ng pagkakagising sa katotohanan, kung saan ang taong pinakatiwalaan mo sa buong buhay mo ay siya palang nagdulot ng iyong pinakamatinding pighati. Tulad ng mga ugat ng punong niyog,
Sa dalampasigan na nananatiling matatag sa gitna ng malalakas na hampas ng alon at bagyo, ang tunay na karangalan ng isang pamilya ay hindi nagmumula sa yaman sa matataas na titulo o sa pagtatakip sa mga maling gawa ng ating mga mahal sa buhay. Ang tunay na paggalang sa magulang ay hindi ang pagsunod ng pikit mata sa kanilang mga maling utos, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na panindigan ang katuwiran at katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng kapatawaran ng walang pagbabago. Minsan ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang pagpapalaya at pagpapatao ng katarungan upang ang bawat isa ay matutong humarap sa bunga ng kanilang sariling mga gawa. Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa gitna man ng inyong mga gawain sa bahay, sa pagbiyahe, o sa pagpapahinga kasama ang inyong pamilya? Nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Rafael, magkakaroon din ba kayo ng lakas ng loob na piliin ang katarungan para sa inyong asawa laban sa sarili ninyong ina? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa ating comment section sa ibaba. Huwag niyo rin pong kakalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maging inspirasyon sa iba. Nawa ay magdala ang kwentong ito ng pag-asa at linaw sa inyong mga puso at ipaalala sa atin na ang katotohanan ay lagi magtatagumpay sa gitna ng kadiliman. Title ng kwento ang mga ugat sa dalampasigan ng Batangas. Ang kwentong ito ay isinulat hangos sa mga piraso ng tunay na buhay sa labas, inialay para sa lahat ng mga nagdaan at kasalukuyang dumaranas ng katulad na pagsubok. Paalala ang maglahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip at walang layuning mamintas o umatake sa kanino man ang kwento ay nilikha para sa layunin ng aliw at upang maghatid ng positibong mensahe.